Maaga pa nga lang at pumunta na ako sa bayan para mamili ng mga kakailanganin. Bago namili ay tamang upo muna ako dyan sa Gedli at hinihintay ko ang aking pamangkin. Maya-maya nga lang ay nag-umpisa na akong mamili ng mga kakailanganin para sa bahay. Bumili nga ako ng mga uulamin at nagsisimula na naman ang pasukan. Kumuha na nga rin ako na itong ilang pirasong chicken wings at mga uulamin ng mga bata. Namili nga rin ako ng mga isasahog sa gagawin naming atsara. Bumili nga ako nitong ginayat na gulay para nga doon sa manok na nabili ko. Bumili nga ako nitong sibuyas, bawang, luya para nga doon sa atsarang gagawin ng nanay ko. Pagkatapos ngang mapamili ko lahat ay umuwi na rin ako. Kinayod na nga ng nanay itong papaya. Kuha nga ito doon sa tinanim niya sa bukid. Malapit na ngang maluto at kako ay perfect para doon sa gagawing atsara. At hindi na kailangang maglagay ng luyang dilaw. Pagkatapos nga naming makayod itong papaya, ibinilad muna ng saglit doon sa araw. Nang sa ganun ho ay madaling mapigaan. Nagayat na nga rin kami ng mga ilalahok doon sa atsara. Bale, naghiwa nga lang ng siling haba, tsaka sibuyas. Bale, 5 pirasong sibuyas at hiniwa lamang ng pabilog. Tsaka ng luya. Bale, tansya na lang po yung mga sahog. Depende po sa dami ng gagawing atsara. Pero mas mabuti po kung marami kang ilalagay para mas masarap yung lasa. Naglalagay nga kami nitong carrots at hinihiwa ng pabilog pero depende po kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo. Naghiwa nga rin ng nanay netong bawang. Bale, 3 buong pirasong bawang at hiniwa lang ng manipis. Pinagsama-sama na nga lang yan at papakuluan din niya ng sabay. Netong mga nakaraang araw nga ay maulan nga dito sa amin dala ng bagyo. Abay, malaking pasasalamat po ng mga magsasaka at nagkatubig po ang kanilang mga pananim. Dahil kung hindi ho, abay malaking gutom na naman sana ang paparating. Abay, balik ko tayo dito sa ginagawa. Nagayat nga rin ng nanay ng ilang pirasong talong at hiniwa ito ng pabilog. Pag gumagawa po ang nanay ng atsara, abay marami siyang gulay na nilalahok. Kadalasan ay naglalagay nga siya ng ampalaya, pampabalansi nga ng asim at anghang ng atsara. Suka nga na galing sa niyo ang ginagamit ng nanay para daw siguradong maasim. Pagkatapos ngang maibilad ay pinigaan na nga ng nanay itong papayang kinayod. Pagkatapos nga ho, pinakuluan ko na nga itong suka. Papakuluan nga lang itong suka pagkatapos. Tsaka ilalagay itong mga ginayat na gulay. Una ngang pinakuluan yung sitaw, talong, tsaka carrots. Sumunod ho itong bawang, sibuyas, luya, tsaka sili. Asukal na puti nga ang nilalagay dyan para pampabalanse doon sa asim. Pinakuluan nga lang yan ng ilang minuto. Aho, tatanggalin sa apoy. Papalamigin po muna yan bago natin ibuhos doon sa kinayod na papaya. Nung lumamig na nga po, binuhos ko na itong mga gulay na pinakuluan natin sa suka doon sa kinayod na papaya. Halo-haluin lamang po at ibababad ng ilang oras, pero mas maganda po ibababad natin overnight. Kinabukasan ko na nga po yan binabalot tsaka ibibenta. Maraming salamat sa panonood. God bless!